Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan. Hindi na nahintay ni Gadon na makabalik si Ador sa farm dahil muling umiral ang galit niya. Dumating si Aris at sinabi niyang nawawala ang mga unggoy dahil hindi na niya nakita. Naisip ni Gadon na isama si Aris sa plantasyon. Marami siyang ibinilin dito na para bang darating na ang pagkakataon na si Aris ang mamamahala sa plantasyon. Nagustuhan naman ni Aris ang nakita niya roon, pero napaatras siya nang makita niya ang mga armadong bantay na umiikot sa plantasyon. At ngayon, mga kaibigan, narito ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal. Yaya Masa, ayaw pong gumising si Lola. Ano? Ginigising ko na po, pero hindi. Ayaw gumising. Teka, tingnan ko. Baka naman mahimbing lang ang tulog niya. Dito ka lang muna, ha? Hintayin mo ako rito. Yaya, dito ka lang. Tingnan ko lang ang lola mo. Ay, nako. Ano kayang nangyayari kay Madam? Sana nga walang masamang mangyari sa kanya. Madam! Madam! Gumising kayo. Ay, salamat. Salamat po, Diyos ko. Akala ko kung napaano na. Madam, gumising muna kayo. Ibabangon ko kayo para pag nahimasmasat na kayo, kakain kayo.
Naghanda po ako ng pagkain para sa inyo. Mm. Kailangan niyong kumain. Tapos, inumin niyo na yung gamot para lumakas kayo. Ay, salamat. Patango-tango na lang. Pero, hindi bali. Ang importante, mapakain ko naman siya. Ay, salamat. Akala ko kung paano na. Sana naman gumaling na siya para maayos na siya pagdating ni Sir Gadon. Ay, napakabigat na kasalanan ko kung masama ang mangyayari kay Madam. Ay, Diyos ko po, huwag sana. Ilayo po siya sa kapahamakan. Ay, nako. Nakakatakot talaga. Matatakot na naman ako kay Sir Gadon. Dahil wala na naman yung buhaya. Ay, wala namang bakas kung saan siya dumaan. Kahit doon sa madilim na bahagi ng lungga niya. Ay, nako, wala. Talagang hindi ko siya makita. Mas maigi pa. Pupunta ako sa kubo ni Negra Dabra. Alam ko kung siya ang may kagagawan ng pagpapahamak sa akin kay Sir Gadon. Pahamak talaga yung mata sa ngayon. Naku. Daddy! Oh, iho. Ang bilis nyo namang makabalik galing sa kabundukan. Ang gwapo yung anak ni ano. Opo, Daddy. Boss ka Ang lawak talaga ng lugar. Nakita ko. Napakalawak ang lupa na nabili nyo. Siyempre, iho. 15 hektaryo ang sakop niyan. Alam nyo, Dad, may nakita akong malawak na parte sa kalagitnaan ng bundok. At sabi ni Mang Idot, plantasyon daw yun. Oh, nakita mo na pala, iyo. Nadaanan lang namin, Dad, kasi nasa mataas kaming bahagi ng bundok. Alam mo, iho, yun ang magpapayaman sa atin. Daddy, ano po bang nakatanim doon? Ang dami ring trabahador sa paligid. Mga bantay yun, iho. Sila ang nagbabantay sa mga sekreto dito. Pero, ang hirap ng buhay nila doon, Dad. May budget naman sila. Hindi ko sila pinapabayaan. Pareho lang sila, Diador. Ganun po pa, Dad? Makinig ka, Aris, iho. Ito ang tandaan mo. Sana huwag mong binabaliwala ang mga bilin ko sa iyo. Daddy, hindi na ako bata. Alam ko ang tama at di dapat. Lalo na kung seryoso ang pinag-uusapan. Marunong akong umunawa. Maraming salamat, iho. Gaya ng sabi ko, marami pa akong dapat sabihin sa iyo. Ikaw kasi ang lalaki sa inyong magkakapatid. Wala talaga yung buhaya. Pati si Negra Dabra, wala rin. Hindi rin nagpapakita. Tapos nakatali lang yung pinto ng bahay kubo na. Saan kaya nagpunta yung matanda ngayon? Siguradong matatagalan yun sa pagbalik niya.
Ay, sigurado siyang nagpakawala sa buhaya para sisihin ako ni Sir. Ay, hindi ako papayag. Pahamak talaga yung mata na ngayon. Ah, ah. Ano nga? Oo. Kumusta na kaya yung guardhouse? Doon siya bumagsak eh. Ay, mas maganda pa. Pupunta na lang ako sa rest house. Ay, naku. Ay, pagod na rin ako eh. Ay, inaantok na ako. Matutulog muna ako. Teka lang. Uy, naku. Nandito pala si Sir Ganon. Sumunod kaya si Ares sa pag-uwi? Pero, nandito pa naman ang kotse niya. Baka nagkita sila at nag-usap sila. Talagang pasawa itong anak ni Sir Ganon. Kakaiba din ang ugali nito eh. Pero, wala na akong pakialam dyan. Kahit paalisin nila ako dito sa farm. Eh nako, hindi ako papayag. Dito lang ako. Ang alam mo ba, natutuwa ako, Ador? Dapat magpasalamat ka. At hindi kita pinarusahan dahil sa sobrang galit ko sa'yo. Sir, patawarin niyo po ako, sir. Wala naman talaga akong magagawa kung makialam si Negra Diabla. Wala akong laban nun, sir. Huwag ka nang magpaliwanag. Sir, please, sir. Hindi na ako alis dito. Dito na ako titira sa farm, sir. Wala rin naman akong ibang mapupuntahan, sir. Mabuti naman at naisip mo yan. Ay, opo, sir. Uuwi muna ako. May aasikasuhin lang ako. Pero babalik agad ako dito sa farm. Sir. Ayaw ko sanang umalis hanggat hindi pa naibabalik ang bayan. Pero kailangang umalis ako. At ikaw, huwag mong sasayangin ang pagkakataon. Sir? Gawin mo ang nararapat na trabaho mo dito sa farm, ha? Ay, opo, sir. Pero ang problema, paano yung mga buonggoy? Wala na pong naiwan sa lungga nila o sa kulungan nila. Sira na rin yung screen ng bakod. Nako. Isa pang problema yan. Pero hayaan mo sila. Kahit nasa loob sila ng kagubatan, hindi sila basta makaalis. At isa pa, may isip ang mga yon. Babalik at babalik sila dito. Tama kayo, sir. Kasi kilala na rin ako nila. Ay, sa totoo lang, nakikiagawan nga ako ng saging eh. Nakikisama na rin naman ako sa kanila noon. Lalo na pag binibigyan ko sila ng saging. Yun yung pagkain nila. Kaya malamang, maalala nila ako pag nagutom na sila. Salamat sa Panginoon. Bumuti ang pakiramdam ni Madam. At nagustuhan niya ang paglalagay ko sa kanya sa hardin. Ay, mabuti. Naarawan siya ngayong umaga. Ituloy ko na ang paglilinis dito. Mahirap kung siya na lang ang babantayan ko at maraming trabaho ang hindi ko magagawa. Wala namang ibang maaasahan na mag-asikaso dito sa lahat. Kundi ako lang. Dahil si Carmina, hindi siya sanay sa mga gawaing bahay. Ay, dumating na si Sir. O, baka si Aris kaya? Buksan ko ang gate. Parating na, Sir!
Ah, kayo pala, sir. Sige po. Ipasok nyo na yung sasakyan nyo, sir. Kawawa naman si Mama. Hindi na mapigilang humina siya. Hindi na halos makakilala. Pero nakakarinig pa rin. Alam niyang dumating ako. Ayon kay Masa, lagi niya akong hinahanap. O di kaya, si Aris. Dahan-dahan akong lalapit. Baka magulat siya. Nakasandal siya sa upuan. At nakapikit. Pero gumagalaw ang mga daliri niya. Parang nagdarasal. Marami na talagang nagbago sa katawan niya. Ang payat na niya at halatang nanghihina. Hindi tulad noon na kapag nakita niya ako, nasasabik siya. Hindi niya binabaling sa iba ang kanyang paningin. Gumaan ang pakiramdam ni Lola nung nakita kayo, Daddy. Ganun ba? Oo, Dad. Sabi ko nga, akala ko namatay na siya isang araw. Bakit? Anong nangyari? Nung pumasok ako sa kwarto niya, kasi dadalhin ko sana siya sa hardin, tulog na tulog. Pag inuga ko at gigisingin, ayaw magising at di man lang gumagalaw. Hindi ko milos. Kaya nagmamadali akong lumabas ng kwarto at tinawag ko si Yaya Masa. Si Yaya Masa ang sumunod na tumingin na lang sa kanya. Ano raw ang nangyari sa lola mo? Sabi ni Yaya Masa, mahimbing lang ang tulog niya. At mahina siya kasi. Talagang ganyan na ang lola mo. At kailangan nating paghandaan kung ano man ang mangyari sa kanya, Iha. Ha? Hindi natin gustong mangyari yan. Pero darating at darating ang oras na mawawala siya. Hindi natin yan maiwasan. Mahihirapan ako, Dad, kung mawawala si Lola. Kasi araw-araw kaming nag-uusap niyan. Ako din, Iha. Ako ang madalas na kinakausap niya. Natatakot si Lola kapag hindi kayo dumarating. Ganyan talaga ang ina, Iha. Kung minsan, naiisip ko rin, sayang, hindi ko man lang nakita si Mami sa personal. Ang sabi ni Lola, ilang buwan lang ako napanganak nung namatay. Ganun talaga ang kapalaran, Iha. Ha? Parang iba ang tanong niyo, Daddy. Huwag mo nang pansinin yun, Iha. Sige, pumunta ka muna sa sala. May tatawagan lang ako. Nasa kwarto ko kasi ang cellphone. Sige, Dad. Hanggang ngayon,
Nanginginig pa rin ang dibdib ko kapag naaalala ko ang nangyari sa asawa ko. Sana huwag mag-isip ng masama si Carmina kung bakit iniiwasan kong pag-usapan namin ang tungkol sa ina niya. Ay, nako, wala talaga. Hindi ko makita yung buhaya. Kahit si Negra Jabla, ay, saan kaya nagpunta? Alam ko, si Negra Jabla talaga ang may kagagawan dito. Siguradong itinago niya yung buhaya. Teka lang. Ayan naman yung kotse ni Sargadon. Uy, nako. Uy, sana wag nang bumalik si Sargadon dito. Naku, delikado ako. Kasi wala yung buhaya. Ay, kung ano pang pinapagawa nun kanina. Nakakatakot talaga. Bakit ba kasi nawala yung buhaya? Teka lang. Pababa na mula sa taas ng bundok. Ayan. Madadaanan ko ang kubo ni Negra Jabra. Ayon, alibot. Gabi na kung saan tahimik ang mundo ng tao. Dito mismo sa farm naglalakad ang mga walang muwang na tao. Buti na lang may malamig at tagong parte ng kagubatan dito sa farm kung saan natin pwedeng itago ang sasakyang yan. Madali na lang ulit nating iyon makukuha kapag bumalik sila mula sa pinuntahan nila. Dalhin mo yan sa tagong parte malapit sa kakahuyan. Ano pa ang susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal. Inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!